Hello, Sagittarius, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano pa yung mga mensahe po para sa inyo. Sagittarius, pauna message ninyo ay Prince of Autumn, cautious but wise action. So some of you is going to be maingat, no? You're going to be cautious, you're going to be wary for everything that you do sa ngayon, no? Pero ang maganda, balanse, no? Balanse ang atake ninyo sa mga bagay-bagay sa ngayon. Maingat kayo, but this is a wise action, no, na gagawin ninyo. So everything that you do, pinag-isipan, no, pinag-aralan, at talagang magiging maingat kayo sa bawat step na gagawin ninyo. So this is also the time that you are going to be very meticulous, no, to the details of everything. Mga dokumento na binabasa ninyo, pinipirmahan ninyo, talagang every word, no, talagang binabasa ninyo verbatim, no. So maganda to kasi pinagpapakita dito kung gaano na kayo ka galing, ka smart, kung gaano kayo kaingat, matalino na kayo, matalino. Kaya talagang parang hindi na sa inyo lulusot yung mga pambubudol ng iba, mga panloloko ng iba, diba? You're very smart, no? You're very clever. So good for you. Kindness to others as well, no? So maaaring dati na kayong mabait, no? Dati na kayong compassionate, and ngayon mas lalo pa kayong magiging mabait, no? You have 9 of Winter. Maaring ito kayo dati. You know, feeling ko, kasi ngayon matalino na kayo Hindi na kayo mabubudol, hindi na kayo maluloko na kung sino man. So, baka dito kayo nanggaling sa sitwasyon na to, na siguro nag-worry kayo na nag-worry, nag-alala, natakot, kasi baka merong mga nambudol sa iyo dati, baka merong mga nanloko sa inyo dati, kaya kumbaga sa naging naging takot kayo, nag-worry na kayo, no, for mga may mga nakikipag-usap sa iyo, nakikipag-negotiate sa inyo, maaaring kayo ay natatakot na. So siguro ganun na naging epekto sa inyo ng kung sino man, no, ang nanloko sa inyo in the past. Parang somehow nagka-trauma kayo, yung ganon. Pero ang maganda rito, nakabangon kayo from this, you know. Sa pag-umumuni-muni ninyo, pag-aaral ninyo sa nangyari sa sarili ninyo, nakabangon kayong mag-isa. You know, yan ang pick up ko dito nakabangon kayong mag-isa. Natuto kayo. You've realized, no, what was the mistake na nagawa ninyo, kung bakit kayo nabudol, kung bakit kayo na punta sa ganitong sitwasyon na parang sinisisi din ninyo somehow ang sarili ninyo. So bumangon kayo from that. Talagang binitbit ninyo yung lesson that you have learned, no, sa sitwasyon ninyo rito to your present life. At eto na kayo. You're going to be very protective of yourself na from here on. You're going to be very cautious na for everything. Sa mga makakausap ninyo mga tao, matututo na kayo or natuto na kayo na hindi na kayo basta-basta magtitiwala. Yung ganun ba, no? You've learned a huge lesson dito, no? You've learned the best lesson in life, 'di ba? The hard way. Kaya ngayon, na kayo, sobrang matalino na kayo, kumbaga. So we have the Queen of Summer. Ayan. Listen to your heart.
excuse me po, intuitive insights, you can trust, and taking care of others, perhaps too much then sabi. Kasi si Queen of Summer, this is a mother figure, no? Si Queen of Summer is a mother archetype na, ano na sa kanya, na normal sa kanya or natural sa kanya yung pagiging maalaga, very caring, very sensible, very nurturing, yung ganon. Kaya, ano siya, very loving siya and very compassionate as well, you know. Kaya siguro, minsan nga nakakalimutan niya yung sarili niya kasi mas focus siya doon sa pag-aalaga ng ibang tao. Mas inuunan niya lagi yung ibang tao. So, maybe you are going to be dealing with someone na katulad ni Queen of Summer sa ngayon, or you are going to embody the energy of the Queen of Summer. Ano? So, paalala ito sa inyo, no? To be loving, to be comforting, to be intuitive, to be sensitive, to be caring, nurturing of others. And while you are taking care of others, while you are looking after the well-being of other people, don't forget yourself. Don't overlook yourself, no? While you are taking care of other people, ganun din ang gawin mo sa sarili mo. Okay? Mahalin mo din ang sarili mo, alagaan mo din ang sarili mo. Kasi hindi po pwedeng give ka ng give ng love, ng pag-aalaga, ng concern mo. 'Di ba? Kasi pag ikaw ang naubusan, papaano na sila? Wala ka nang mai-share sa kanila. Wala ka nang maibibigay sa kanila. Kaya dapat inaalagaan mo din ang sarili mo, minamahal mo din ang sarili mo so that you would have more than enough to give other people. Okay? So, yun. And also, pakinggan mo yung puso mo. No? Pakinggan mo yung inner voice mo. Pakinggan mo yung mga intuitive insights mo. Intuitive messages. Kasi patuloy kang ginagabayan ng divine universe. Patuloy kang nililid towards the right path. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang mga messages ninyo for today. Seeing a rainbow is a sign from your loved ones in the spirit. Ayan. So, baka may kinakausap kayo na mga mahal ninyo sa buhay na nag-pass on na on the other side, and maybe this is a sign para sa'yo. Maybe yan ang kasagutan niya sa inyong pakikipag-usap sa kanila. So, kapag nakakita ka ng rainbow, it doesn't matter where. Hindi lang ito yung rainbow na totoong rainbow sa sky. Hindi lang yan, kundi kahit sa mga print, sa books, sa mga magazines, sa kung saan man, sa pag nagba-browse kayo ng phone ninyo, sa social media, sa TV, kung saan man kayo makakita ng rainbow, regardless of anywhere, maliit man o malaki, totoo man na rainbow or mga nasa printed materials, it doesn't matter. Basta ang rainbow, that is a sign from your loved ones. Okay? Na nandyan sila, they are listening to you, diba? Binabantayan kanila, tinutulungan kanila, ginaguidean kanila. Okay? When you live in the moment, you will discover the light and simple things. That's very true. Kasi kahit anumang bagay ang nag-unfold sa anumang sitwasyon na nag-unfold sa buhay mo right at this time, kung wala naman dyan ang focus mo, diba? Hindi mo rin yan ma-appreciate, hindi mo rin yan mapapansin. But when you are living in the moment, when you are experiencing what you are doing or kung ano man ang nakikita mo, ano man na nangyayari sa inyong harapan, dyan mo lang yan ma-appreciate, dyan mo lang yan makikita, dyan mo lang yan ma-enjoy. Okay? So, what else? Ask your inner self the answer to your question. Because your soul knows. Diba? Alam, may mga tanong ka dito. Nagtatanong ka sa iba, hinihingi mo ng opinion sa iba, pero hindi mo naririnig yung gusto mong marinig. No? So, you don't need to ask other people
All you need to do is just ask yourself because your soul knows kung anong sagot sa inyong tanong. Huwag ka nang lumayo. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.